So, welcome to Salveo Fast 60-Day Challenge Season 3. By the way, I'm Rich Yanes. And isa po ako sa mga promotor ng Salveo Fast na to. And I'm also one of the founders of Salveo Well. Ayan. So, itong Salveo Fast 60-Day Challenge natin, hindi lang po ito weight loss program. It is primarily designed para ma-reset yung ating health. Okay? So this is losing weight the healthy way, the Salveo way. So I believe na kagaya ko dati, napakaraming mga tao ang nagsa-struggle sa kanilang weight na nahihirapan magpapayat kasi naranasan ko po yon. And as each year passes, ngayong panahon ito, parami na ng parami yung mga lumalaki, nagiging overweight, and then nagiging obese. Ayun nga, parang a lot of people are getting fat, sick, and ugly ba? Aminin na natin. Mamaya pakita ko yung mga pictures ko. We are changing na daw the evolution. Dati yung mga ancestors natin napaka-fit, pero dahil sa pagkain, sa modernization ng ating mga pagkain ngayon, kaya parami ng parami yung mga nagkakaroon ng sakit at nagiging obese. So isa rin po yan sa struggle ko before. Ayan, bago ko na-discover lahat ng mga i-explain na tituturo ko sa inyo ngayon, pakita ko lang. Hindi ko to pinopost kasi nakakahiya eh. 'Di ba? Yun yung struggle natin kapag tayo ay tumataba. Lagi tayong nagtatago sa picture. Ayaw nating mag-post ng mga matatabang photos. So ako, eto ang itsura ko nung pandemic. Nung time na wala halos tayong work and halos nasa bahay lang, ay doon po talaga ako lumobo ng lumobo. Ayan. Ngayon ko lang po ito papakita. Hindi ko po ito pinost sa Facebook kasi nakakahiya. Okay. So, para lang ma-inspire kayo, hindi ko po na-realize na tumaba po ako ng ganyan. Ayan. So, hindi ko na alam kung anong weight ko dyan. Feeling ko mas mabigat pa ako kay Arky nung time na yan. Na hirap na hirap ka nang kumuha ng angulo sa picture. Kahit anong angulo, talagang wala. Mataba na talaga. Hindi ka na makapag-stomach in din kasi kahit mag-stomach in ka, ang laki talaga ng tiyan. Ayan. So, nung 2020 yan, at saka 2021, pandemic days talaga. So, syempre, New Year's resolution, di ba? Kailangan mag-diet na, kailangan mong papayat na. So, doon na ako nag-research kung paano ko siya gagawin. And alam ko naman that Salveo Fast can help sa metabolism, pero kailangan meron tayong gawin na change sa lifestyle para talaga ma-lose yung mga extra na pounds natin. So, ayun nga, nung ginawa namin yung Salveo Fast, it was in 2021, towards the end of 2021. Medyo nabawasan na yung timbang ko from the new year ng 2021. Kung napansin nyo, pero malaki pa rin, taba pa rin. So, 66 kilograms ako when we started season 1. That was my before photo. And then, season 2, medyo, ayan, nung 2022, wala tayong ginawang Salveo Fast. Ayun, kasi nabuntis po ako noon. So, nung start po ng season 2, nung January, this year lang, 2023, kakapanganak ko lang po dyan. Pero mas payat pa ako kesa nung 2021, di ba? Mas mukha pa akong kakapanganak ng 2021. And then, ayun nga, hindi ko din masyadong, actually hindi ako super strict when I did season 2 because I am breastfeeding right now and nung season 2 din. So, January to March, ayan, I lost about 5 kilograms. So, nag-lose pa din ako kahit na hindi drastic yung ginawa ko kagaya ng ibang participants. So, meron pa pala akong ipapayat. Kasi dati, parang inisip ko, wala, madami na kasing anak tumatanda na. So, yung metabolism, bumabagal na. Parang, gusto ko na lang tanggapin na talagang mataba na talaga ako at pataba na talaga ng pataba. So, dun sa mga nawawalan ng pag-asa dyan, dun sa mga ilang taon nang inipon, yung mga taba, meron na kayong pag-asa. Kasi meron tayong napaka-effective na program, napanood nyo dun sa video, and you can see naman my transformation na ako since tinayo namin yung company since 2013 talaga, I've been struggling na talaga to lose weight. And ngayon ko lang nagawa. Magte-10 years na yung company. So, ilang years na akong chubby. Chubby talaga. Mataba. Okay. So, total ko, since season 1, I lost 12.9 kilograms. So, kahit walang Salveo Fast, nung 2022, I still lost weight.
So the good thing about this program is it is highly sustainable. Hindi siya pang short term lang. Kasi pwede mo siyang gawing lifestyle. And kapag in-incorporate mo siya sa lifestyle mo, ayun, patuloy kang magiging healthy at parang pabata ka ng pabata. O, di ba? Pansin nyo ba? Mas mukha akong matanda noong 2021 kaysa ngayon. Tama ba? Okay. Eto na, i-discuss ko na. Napakahaba ng intro, di ba? So, i-discuss ko na yung mechanics ng Salveio-Fast. It is important na maintindihan ninyo that Salveio-Fast is designed not just for weight loss, but also to reset your health. Para talaga ito sa health for maximum physical and mental efficiency. Ayun. So, Salveio Fast is a program to reset your health, to prevent or eliminate diseases. Its side effect is weight loss. O, di ba? Saya naman yon. Habang nag-i-improve yung health mo, pumapayat ka. Salveio Fast is a program to switch your body from carb mode to fat burning mode. Ayan. So, health restoration talaga yung goal natin. Side effect lang ang weight loss. And you've seen the video. We have proof na may resulta talaga that this is really, really effective. So, nung una, before the season 1, lahat concepts pa lang yung nasa utak ko nung may mga iba pa akong mga binasang books, may mga iba pa akong research na ginawa. So at first, it's all concept. Parang idea lang sila. Okay, studies, pinresent ng ibang tao. Pero ang question is, mag-work kaya? So when I designed yung Salveio Fast Season 1, lahat ng participants nag-lose ng weight. Tapos, mas hinabaan pa namin dito sa Season 2. So, yun nga, Season 2, ginawa namin 60 days. From the 30 days, hinabaan namin ginawang 60 days. And mas naging maganda yung resulta kapag 60 days. Mas siya, mas mai-embed siya sa'yo. Kasi pag 30 days, parang bitin. So, itong 60 days is enough para ma-change talaga yung lifestyle mo. Kumbaga, mas parang hindi mo naiisip yung bumalik pa dun sa old ways mo ng pagkain. So, si Daniel Carino, he lost 28 kilos in just 60 days. Na baka inipon mo ng taon-taon yung 28 kilos na yan, you can lose it in just 60 days. Diba? Imagine. It's so amazing. So, pero grabe yung effort nakita ko yung effort na ginawa ng taong to. 28 kilos ako, almost 5 kilos lang. Mamaya explain ko kung ano yung ginawa ko dun sa face and kung ano yung ginawa ni Daniel. And then another one naman si Raymond Hipolito. O, 'di ba? Tingnan yung itsura ni Raymond. Si Raymond from principal, ngayon student na lang. Joke lang. Peace, Raymond. Hindi. Tingnan nyo naman, 'di ba? 20 kilos. Imagine 20 kilos yung na-lose niya in just 60 days. So, amazing talaga yung ginawa nila. And yun, mapapanood nyo yung mga interviews nila, may individual interviews sila. So, para makita ninyo kung ano yung journey na ginawa nila sa Salveio Fast. Okay, so ano yung mga benefits if you do Salveio Fast seriously? Okay, so first is, yun nga, younger you will mag-improve yung skin mo. So sa mga girls, yung mga pahid-pahid sa mukha, walang kwenta yan kung hindi internal yung ginagawa nating cleansing. Okay? Iba pa rin yung galing. Iba pa rin yung internal yung ginagawa natin. Mas nakakabata yun. Okay? So, mas babata itsura mo. Number 2, healthier you. Eliminate yung mga toxins and diseases. Stronger immune system. Magkakaroon tissue repair or cell renewal. Better brain function. At mas lalakas ka. More energy, more endurance. Magugulat ka sa energy mo. And para sa akin, ito yung major benefit of Salveio Fast. It will bring back the sensitivity of your tongue. Okay? Kasi ngayon, hindi na ganun ka-sensitive yung tongue mo, na-block na yung iba mong mga panlasa dahil sa too much sugar. Pero because of Salveio Fast, mas magiging matinik ka sa pagde-detect ng mga, alam nyo yung mas, dati pag ako dahil addict pa dati sa sugar, kung kumain ng donut, kaya ko makaubos 3, 4, Krispy Kreme, Jayco, ganyan. Pero ngayon, grabe. Isang kagat pa lang, ayoko nang tumuloy. Kasi na-detect ng dila ko na sobrang tamis. Kaya ngayon hindi ko ma-imagine kung paano ko nauubos yung ganung karaming donuts before. Even sa Starbucks, hindi ko na sila kayang inumin. Yung mga powdered iced tea or mga 3-in-1 coffee, hindi ko na kayang inumin yung mga yan.
Kasi sobrang ayaw na talaga ng dila ko. Minsan, parang nasa utak ko lang na gusto ko pa eh. Parang pag tinry ko, wala. Hindi na talaga. Pag pinilit ko naman, kahit ayaw na ng dila ko, ayun, sasakit naman yung tiyan ko. So, wag na lang. Okay? So, at ito pa ang kinagandahan, natural food will taste so much better. Kasi kapag nabablock yung totoo mong panlasa ng sugar, parang ayaw mo kumakain ng gulay. Kasi ako, hindi ako mahilig kumain ng gulay. Hindi ako kumakain nga ng salad before. Pero ngayon, bakit sobrang sarap ng salad? At yun na yung kinikrave ko ngayon, na ang sarap-sarap ng gulay. Kasi yun naman talaga yung kailangan ng ating katawan. So, yun dapat yung masarap sa panlasa natin, di ba? So, isa yon sa mga mababago sa inyo. Kaya, you will not need self-discipline anymore to avoid unhealthy food. If you take Salvia Fast seriously, yung walang cheating, kasi merong kapag, syempre, ano ka, parang seasonal, yung paggawa mo ng Salvia Fast, hindi mo makukuha yung benefit na to. Pero if you do this seriously without cheating, darating ka sa point na you don't need self-discipline anymore para i-avoid yung mga sugary na pagkain. Kasi mismong yung dila mo na yung magsasabi sa'yo na, oops, hindi yan healthy. Oops, masama sa'yo yan. Talagang ayaw niya, promise. Ako coming from me na dating sugar addict na parang hindi ko kayang mawalan ng mga cookies, cakes, chocolates sa bahay. Lagi kaming may ganyan dati. Pero ngayon talaga, ayoko na nga din na bumibili kasi hindi ko na talaga sila kayang kainin. Okay? So, yan, ang isa sa mga benefit ng Salvia Fast, kaya mas makakatipid din kayo. Kasi di ba mahal yung mga yan? Yung mga treats na yan, mahal yung mga sugary treats na yan. So, you will save more money. Yung money mo, pambili mo na lang ng mga healthy food. So, this makes Salvia Fast highly sustainable. Ang ibig ko sabihin sa sustainable, hindi siya temporary lang na pagkatapos mo sa Salvia Fast, babalik na naman yung mag-gain ka na naman ng weight. So, hindi siya yung kagaya ng ibang parang weight loss program or diet na panandalian lang, temporary lang. This is highly sustainable. It means na after the Salvia Fast Challenge, pwede mo siyang ituloy. Kasi it will naturally lead you there as long as you're following the rules. Okay? So for me kasi, diet should not be temporary. Diet should be a way of life. Okay? Kailangan ma-incorporate natin siya sa ating lifestyle kasi hindi lang naman yung mga taba natin, yung concern natin, yung health din natin. Diba? So, ano naman ngayon ang role ni Salvia Barley Grass sa Salvia Fast? Okay? So, dun sa mga hindi nakakakilala kay Salvia Barley Grass, I suggest na watch another video or mag-research tayo about the benefits of barley grass. So, bibilisan ko lang. Salvia Barley Grass is a 100% organic and natural health product. So, marami siyang benefits sa katawan. It is a good detoxifier and it has iba't ibang mga nutrients. Kompleto siya sa nutrients, vitamins, minerals, enzymes, phytochemicals, chlorophyll, fiber. So, napakaraming nutritional content ni Salvia Barley Grass na nakakatulong sa health. And Salvia Barley Grass is going to help you na tumawid dun sa transition phase mo from carb to fat burning mode. Kasi sabi ko nga, yung first 2 to 3 days mo, medyo mahihirapan ka if this is the first time you're doing it. Okay? Salvia Barley Grass is going to help you. Kapag nagugutom ka na, isalveo mo lang yan. Kapag nangihina ka or nahihilo ka, isalveo mo lang ulit. Okay? Salveo mo lang. Kasi a lot of people already know the benefit of fasting, pero hindi nila magawa yung fasting kasi it's really hard. Yung first 2 days, mahirap siya kung walang salveo. But because meron tayong Salvia Barley Grass, magiging mas madali sa inyo yung fasting. Okay? 'Di ba? Pero it's optional naman, sa inyo 'yan. Pero syempre, I suggest na samahan mo talaga ng Salvia Barley Grass yung fasting mo. Mas magiging madali, at the same time, mas magiging efficient yung katawan mo sa pag de-detoxify, pag yung autophagy, yung cell renewal, kasi Salvia Barley Grass works best kapag walang laman yung tiyan mo. 'Di ba? Ina-advise natin sa Salvia Barley Grass to take it early in the morning or 30 minutes before meal. Dapat walang laman yung tiyan, mas effective siya. Lalo na kung nagpa-fasting ka.
O mas lalo siyang effective pag walang laman yung tiyan mo. Okay? Pag nag-fasting ka, mas effective talaga siya. So, it's also going to supply you the nutrients that you need para ma-survive mo yung fasting. Ayan. So, nandyan yung mga benefits ng Salveo barley grass. So, paano tayo gagawa ng Salveo juice? Minimum of 4 scoops or 1 tablespoon for each glass. Pwede mong dagdagan yan up to 8 scoops. Yan. So, how to do Salveo fast? Yan. So, what are we going to do? We're going to do an intermittent fasting na tinatawag. So, ang pinili natin yung 18-6. 18 hours fasting window, 6 hours feeding window. Kaya natin pinili yan kasi sa 18 hours kasi nagsistart yung autophagy. But some people, they choose 16-8. 16 hours fasting, 8 hours eating window. Pero dagdagan mo na, gawin na natin 18 hours para mas ma-maximize natin yung benefit. So, dun sa 18 hours na fasting window, wala kang iinumin kundi Salveo barley grass lang. Okay? So, pag nagutom ka, isalveo mo lang. Pag gutom ka ulit, isalveo mo ulit. Pag gutom pa rin, salveo pa rin. Okay? So, sa 18 hours, yun lang yung pwede mong inumin. Sa 6 hours feeding window, so mamaya, i-share natin kung ano yung mga pwede mong kainin. Okay, so 18-6, pili ka ng choose your 6-hour eating window. So, nasa iyo yan. Yung 18 hours na fasting, kasama yung tulog doon So, yung 6 hours, pwedeng, nung una kami, nung season 1, yung feeding window or eating window namin ni Arky is 2 p.m. to 8 p.m. So, what we did was we skipped breakfast. Kumbaga, diretso na kami sa lunch, 2 p.m., tapos dinner kami ng before 8. So, yun yung ginawa namin. Tapos, after season 1 kasi tinuloy-tuloy namin yun, hindi na kami nagbe-breakfast. So, feeling ko, nasanay na masyado yung katawan namin dun sa ganung eating window. So, that's why, nung season 2, we changed our time. So, ang nangyari, na kami, 9 to 3. So, 9 a.m. or 10 a.m., ganyan, nagbe-breakfast, and then mga 2 p.m., nagla-lunch. So, ang in-skip namin yung dinner na. So, makaka 2 meals a day ka pa rin naman dun sa 18-6. Para sa akin, mas nagustuhan ko yung dinner yung ini-skip. Mas magaan yung feeling, yung pagising mo, ang gaan-gaan ng feeling mo. So, I think yun yung mas maganda. Breakfast, lunch ka, tapos yung dinner, skip mo. Okay? And mas maganda din kasi at least 6 hours before ka matulog, walang laman talaga yung tiyan mo. Okay? So, during your 18 hours Salveo fast, no food allowed, drink only Salveo barley grass juice, unlimited, kahit gano'ng karami yan. So, ano yung mga do's and don'ts natin? What to eat in your feeding or eating window. So, ang kakainin natin ay mga real food from Mother Nature. So, wala tayong masyadong restrictions as long as galing sa nature yan, lahat ng prutas, lahat ng gulay, lahat ng meat, pwede. Okay? Kasama din mushroom, nuts, kasama yan. So, kahit mataba yan, pwede mo kainin. Kasi yan yung real food. So, wala tayong masyadong restriction dyan. Kaya nga, kahit nagsasalveo fast, kumakain pa rin kami ng sinigang, tinola, mga nilaga, bulalo. Nakakain pa rin namin yan. Kasi pwede naman. Yan. So, hindi siya ganun kahirap gawin. Ang iniiwasan na lang namin ng mga ulam, yung may mga tomato sauce, yung may mga ketchup, ganun, or may mga toyo na may sugar, yan. So, tinatanggal namin. Tsaka yung mga ulam na may milk, yun. Okay, so kahit pwede fish, kahit na seafood, pwede din. Ayan. So, madali lang yan, di ba? Kasi normal na natin kinakain yan, inuulam yan on a daily basis. Meron lang tayong mga tatanggalin, iiwasan. So, I suggest na ang piliin natin because carbohydrates are not the same. Merong mga great carbs, merong good carbs, merong bad carbs. So, ang iwasan natin yung bad carbs. Yung great carbs, concentrate tayo sa mga leafy greens, cruciferous vegetables, like yung mga repolyo, cauliflower, broccoli, yan. So, great carbs yan. So, you can eat it anytime or eat it ng marami. Good carbs, paminsan-minsan, like yung mga starchy veggies, sweet potato, squash, yan. At saka mga fruits. Pero yung bad carbs, yan yung wag na wag mong kakainin. So, yung mga bad carbs, yan yung mga sugary drinks, mga snacks, rice, bread, pasta. Okay? So, avoid natin
yung rice, bread, at saka pasta kasi highly processed na yung mga yan. Pati yung mga noodles, pansit canton, yan, i-avoid natin sila. Yan. So, bakit ba? Kasi yung sugar nga, processed sugar. Yung rice ay processed na yan, kaya nga siya naging white. Tinanggal na yung fiber at saka yung mga minerals dyan. So, this is just an empty calories na lang talaga yung rice. And, yung rice kasi, complex carbohydrates yan, it's 1 part glucose, 1 part fructose. So, ibig sabihin, it still turns into sugar. Pagdating yan sa ating katawan, napaprocess pa rin yan as sugar. So, ang equivalent ng 1 bowl of rice ay 10 teaspoons of sugar. So, pag kumain ka ng kanin, para kang kumain ng 10 kutsaritang asukal. Okay? So, dati, nung mga bata-bata pa tayo, hindi man tayo tumataba sa rice, diba? Kasi nga, efficient pa yung katawan natin. Bine-burn pa ng katawan natin yung carbohydrates na kinakain natin. Nadi-distribute lahat sa cells for energy. So, as we grow older, yun nga, nagkakaroon bumabagal yung metabolism natin and baka we are becoming insulin resistant pala kaya nai-store na, nagiging taba na kapag kumain tayo ng rice. Okay? So alternative to rice, pwede kang mag-cauliflower rice. Ano lang yan, blender or dinurog na cauliflower. Ako dati, fina-fry ko yan sa nilalagyan ko ng carrots dati yung akin, tsaka nilalagyan ko ng bacon, itlog, ganyan, para mukha pa rin siyang fried rice. Yun, ginagawa ko siyang fried rice. So, pwede rin yung quinoa, pwede rin yung wild rice. Not the brown, not the red rice ba yun? Hindi yon kasi ano pa rin yun, rice pa din yun. Yung quinoa kasi tsaka wild rice, hindi talaga sila rice. Yung wild rice lang tawag pero hindi talaga siya rice. Si quinoa, I think seeds sila. So, yan ang recommended ko. Pero, kung ayaw mo naman yan or it's too pricey for you, pwede naman, ang ginagawa namin dati, let's say may tinola, ang gagawin namin, dadamihan namin yung papaya or yung sayote, at saka yung malunggay. Yun yung parang kanin. Tapos kapag halimbawa sinigang, dadamihan yung gabi at saka yung kangkong, makakakain ka pa rin ng walang rice. So, ganun lang, diskarte lang. Yun. So, dadamihan mo lang yung gulay mo talaga. Yun na yung parang kanin mo. Okay? So, question. Pwede ba ang matabang pagkain? Yes, 'di ba? Pwedeng-pwede. Pwede ang bacon, chicharon, bulalo, pwede pa rin ang samji. Ayan. Kaya happy, kahit nagsa-Salveo fast, nakakapag-samji pa rin kami. So, yun yung kinagandahan sa Salveo fast talaga. Super na-enjoy ko kasi hindi na-restrict yung pagkain na bawal yung meat, ganon. So, dahil pwede yung meat, pwede yung samji, ako may pagka-carnivore, mahilig po talaga ako sa beef. Lalo na sa matabang beef sa yung ginagamit sa samji. Favorite ko talaga yon. Ang iiwasan mo lang pag nagsa-samji ka, yung samjang, kasi minsan ma-sugar yon o kaya minsan may kimchi na matamis, yon iwasan nyo yon. Or konting-konti lang. Pero kung kaya nyo na wala, yung lettuce at saka yung meat lang, yun healthy yon. Lalo na grilled yan, hindi man yan prito. Okay? So, pwedeng-pwede yan. Tapos, ako dati pag nagki-crave, instead na junk food, chips, ganyan, yun, nagchichicharon na lang. Pero easy on the chicharon kasi pag binasa mo yung label yung ginamit na pang fry, hindi maganda. So, yun lang yung problem doon. Ayun. So, kailangan kasi, okay, mami, explain ko, na meron din kasing mga healthy at saka mga unhealthy na fats. Just like calorie, just like carbohydrates, merong healthy at saka unhealthy na taba. So, ang kailangan natin yung mga healthy fats. So, kung kaya mo grass-fed butter, pero parang wala namang ganun yata sa Philippines, butter, okay na yun. Avocados, coconut oil, grass-fed and pastured beef. Minsan meron, pero minsan wala. Pastured eggs. So, kung kaya mo bumili ng organic egg, yung brown, konti lang naman yung difference. Mag-organic egg ka na lang. And then, fish, nuts and seeds, saka mga olives. Yung olive oil, ganyan. Okay, so yan yung mga healthy fats. So kung kaya mo nagdagdagan ng ganyan yung sa diet kasi may mga omega-3 makakatulong yan sa'yo, it raises good cholesterol. Okay, why do we need some fat in our diet? Actually, dahil masyadong na-vilify yung fat, yung cholesterol, di ba? Parang super iwas tayo sa fat. But actually, we need some fat in our body.
Kasi kailangan yan, even our brain, kailangan yung fat. Our brain is made with mostly fat. Fat is what makes you beautiful. Kasi pag walang fat, imagine mo yung skin mo, di ba? Mukha kang kalansay. So, we need fat in our body. A small amount of fat is an essential part of a healthy, balanced diet. Fat is a source of essential fatty acids which the body cannot make itself. So, yung tatlo kasi yung essential macronutrients sa katawan natin. Yung protein, yung fat, at saka yung carbohydrates. Yung carbohydrates, kahit wala tayong carbs, zero carbs sa katawan, mabubuhay tayo. Di tayo mamamatay. Bakit? Kayang mag-manufacture ng glucose ng ating katawan. But fat, pag nawalan tayo ng fat sa katawan, problema yon. Bakit? Because fat helps absorb vitamin A, vitamin D, and vitamin E because these vitamins are fat soluble. So, pag walang fat, hindi yan ma-absorb. Imagine vitamin A, vitamin E, mga ano yan, di ba? Vitamin A sa mata, kaya pala siguro lumalaho yung mata. Vitamin E, antioxidant para sa skin, and marami pa. Vitamin D for your immune system. So, imagine if hindi mo na-absorb itong mga important essential vitamins na to, anong mangyayari sa health mo? That's why we need some fat in our diet. Okay? And there had been studies then that showing that people who ate more saturated fat, nagkaroon ng less yung heart disease. Okay? And yung mga tao na umiiwas sa taba, sila pa yung mas at risk sa heart disease. Parang ang weird, di ba? Pero ina-advise na tayo, yun nga, na iwasan yung taba. So, eggs are healthy. Yung nalalaman ninyo that eggs are full of cholesterol, ang cholesterol dyan, kailangan natin. Kailangan ng ating katawan. We need fat. So, eggs are healthy. Bakit? Bakit healthy yung egg? Dati, nung bata kami, pag sinabing kung itlog lang ang kinain mo, parang walang sustansya. Yung palang kanin, yun palang walang sustansya. Pero pag sa egg, binabawal ka, di ba? So, you can consume as much eggs as you want. So, ako favorite ko yan. In the morning, parang hindi kumpleto yung araw ko pag di ako nag-egg. Ayan. So, bakit nutritious ang egg? Kasi yung egg, di ba? Kung hindi mo kinain yan at hindi mo tinanggal dun sa nanay, magiging ano yan? Magiging sisiw. It's going to create a life. So, it has all the nutrients necessary to create a life. It has vitamin A, B1, B2, K, omega-3, omega-6. It has zinc, calcium, chromium, magnesium. Napaka-nutritious ng egg. Okay? So, forget about the cholesterol kasi egg is very, very healthy. Okay? May napanood na akong video na nag-consume siya ng 40 eggs a day. Sobrang dami. Kasi gusto niyang itest. Kasi isa siya sa mga believers na that eggs are healthy. So, he tried 40 eggs a day to see what happens kung magkakaroon ba siya ng heart attack, and hindi nangyari. So, mas nag-build pa siya ng muscle. Ayan. May mga ganyan. You can search it on YouTube. Okay? So, question, pwede pa rin ba ang fried food? Yes, pwede pa rin. But don't use flour or breadcrumbs kasi yung flour, yan yung ginagamit sa bread, di ba? So, bawal yan. Di maganda kasi processed na din yan. And don't use vegetable oil. Okay, so kung akala mo, yung vegetable oil, healthy, kasi may vegetable na word, nagkakamali ka. So, yan yung worst type of oil. So, yung mga matatabang pagkain, yung mga meat, ganyan, nagiging hindi sila okay kapag ginamitan mo ng vegetable oil kasi nag-oxidize sila. Remember kanina, sabi ko, yung small LDL galing sa sugar and oxidized LDL na malaki. So, let's say yung fat from meat, ginamitan mo ng vegetable oil, mag-oxidize yun, magiging small LDL siya. That's why vegetable oils are not good for our health. Okay? So, vegetable oil, margarine, like dairy cream. Okay, dairy cream is not a butter, not allowed. Okay? Pero kung kaya mong mag-grill, of course, mag-air fryer, syempre better yon. Yan. Kasi konti lang yung oil na kailangan natin sa katawan, hindi natin kailangan ng sobrang dami. So, ako, anong ginagamit kong pang prito? We use coconut oil. Yan. So, you can also use avocado oil, olive oil,
And pwede mo ring gayahin yung ating mga ancestors kung anong ginagamit nilang pangprito, which is beef or pork fat. Yan, or lamb fat. Yan yung ginagamit nila, mga taba ng mga animals. So, sabi ko nga sa inyo kanina, in the early 1900s, ang heart attack or heart disease is virtually non-existent, or ibig sabihin, very rare yung heart disease. And during those times, hindi pa naipanganak si vegetable oil. Ang ginagamit ng taong pangprito ay taba ng hayop, taba ng meat, ng mga animal fats. Yan yung ginagamit nilang pangprito. And sabi ko nga, hindi naman nag-cause ng problem sa kanila. Why blame them now na cause ng heart disease yung mga taba ng animal products? Diba? So, pwede rin butter. Ako sobrang hilig ko sa butter. Yan. So, yan yung mga pwede nyo gamitin. Ayan. So, makikita nyo dito sa table na to, ito yung mga pwede nyo gamitin. Yung pinakamataas yung saturated fat is coconut oil. So, that's why I use coconut oil. Plus, yun yung hindi ganun ka-pricey na pwede mong pangprito talaga. At maganda pa rin kasi, bawa, olive oil or avocado oil, hindi mo sila pwedeng pangprito. Hindi sila magandang pangprito. Tsaka, very pricey yung mga yun. And anong klase ng fat yung i-avoid natin? They are called trans fat. Trans fats have been shown to be detrimental to health as their intake has been associated with increased levels of LDL. So ito yung trans fat, ito yung nag-oxidize sa mga LDL kaya nagiging bad cholesterol sila. So this is found in many food like chocolates, shortening, margarine cakes. Yan. Basta yung ginagamitan ng vegetable oil or hydrogenated fat, yun yung mga trans fats. Kasi usually yung mga fast food, ginagamitan niya ng vegetable oil, kaya sila hindi maganda sa health. Okay? Pero kung yung fried chicken, ginawa mo naman sa bahay at hindi ka gumamit ng vegetable oil, okay yan. Ayun. So, kaya nga kami ngayon medyo ina-avoid na namin yung pag-eat out kasi alam namin na halos yung mga pagkain sa labas, kahit bumili ka lang ng turon, may one time na nagpabili ako ng turon, tapos pagkakain ko, nalasahan ko na agad yung vegetable oil. Sabi ko, yun nga pala ang dahilan. Kaya mas maganda na homemade na lang lahat. Kasi yun, halos, dahil yun yung pinakamurang oil, kaya halos vegetable oil yung ginagamit sa labas. So, kung kaya mo magluto, mas maganda ikaw na lang magluto or gumawa ng sarili mong ng turon, ganyan. Ay, hindi pala pwedeng turon kasi may pabalat yun. So, yung ano na lang, banana. Okay, so no fast foods, no junk foods, no processed food. So, ano ba yung mga fast food? Alam niyo yan, fast food, junk foods, mga chichirya, processed food, mga tocino, longganisa, 'di ba? Yan mga processed food. Lahat, ang processed food, lahat ng nasa groceries actually. Yung mga nabibili natin sa groceries, processed lahat 'yon. And of course, no sugar. So, bawal tayo sa lahat ng klase ng mga treats, lahat ng mga sugary drinks, candies, donuts, cookies, breads, muffins. Ayan. So, bawal yan. Ano lang yung mga allowed na canned goods? So, pwede tayo sa tuna, salmon, and sardines. Ayan. So, ito, okay lang kapag emergency or talagang wala kang choice. Pero kasi yung napansin ko sa labels nila, meron kasing iodized salt tsaka MSG. Yun lang naman yung reason kaya parang sakto lang to. Pero pwede na. Pero kung kaya mo iwasan, mas maganda yung natural talaga yung nabibili na lang sa palengke na tuna or salmon. And then sugar, of course, lahat ng klase ng sugar na nabanggit, bawal. Pero may mga sugar na pwede. Okay? Bakit pwede? So, for example, yung muscovado sugar, because it is raw sugar, hindi pa siya processed, nandun pa yung mga minerals niya, pwede yan. So, this is what I use for my coffee, yung muscovado sugar. Pwede rin yung coconut sugar, kaso mas masarap ang muscovado sa kape. Pwede rin stevia or pwede rin honey. Pero, limited ka pa rin. Kasi, kapag sumobra ka sa sugar, 'di ba? Magi-spike pa rin yung insulin mo, magkakaroon pa rin ng fat storage, nagsusupply ka pa rin ng glucose sa katawan mo. So dapat limit mo lang. Kung babae ka, up to 6 teaspoons per day. Pag lalaki, up to 9 teaspoons per day yung limit mo. Pero kung kaya mong i-zero to, di mas maganda. Pero ako kasi dahil hindi mag-give up yung coffee, ayun, gumagamit pa rin muscovado. Ayun.
Okay, so drinks naman, lahat ng bottled, canned drinks, soft drinks, juices, milk, powdered iced tea, milk tea, Starbucks alcohol, beer, etc. Wala muna for 60 days, okay? Wala munang beer, wala munang alcohol for 60 days. So, ano lang yung pwede? Water, of course, coffee, tea, or Salveo drink only. Ang milk pwede if fresh cow's milk. Yung totoong fresh hindi yung nakabox. Kasi yung nakabox, process na rin yun, pasteurized, heated, wala nang nutrients yun. Pinatakan na lang yun, finortify na lang. Pero hindi na yun natural. Pero yung fresh cow's milk, pwede yan. Okay? So, mas maganda, of course, kung yung coffee mo, black coffee. Yung tea mo, wala nang kung anong mga halo. Yun. Pero, allowed naman yan. Kapag nasa 18, nando sa fasting period ka, mas maganda black coffee. Pwede naman yung black coffee. Pero kung lalagyan mo ng sugar and creamer, doon na lang sa feeding window mo para hindi mag-spike yung insulin mo. Okay? So, pero kung kaya mong tanggalin yung creamer at sugar, better. Okay? Ako lang yung hindi kaya. Parang yun na yung pinaka-dessert. Ginawang dessert yung coffee. Okay. Salt. Okay. Iodized salt, not allowed. Parang, bakit? Diba? Nakaka-shock. Bakit hindi pwedeng iodized salt? Because iodized salt is highly processed and it lacks the minerals already. Para yung sugar, para yung white rice, si iodized salt. Walang salt na puti, yung natural. Pag kinuha nila yan, medyo parang may brownish color siya, yun yung minerals. So, nung nilinis nila yung salt, tinanggal na naman yung minerals. Tapos, pinatakan ng iodine. So, hindi na siya healthy. So, ang nangyari, kagaya ng sugar, nagkakaroon din to ng mineral imbalance. Dahil kulang tinanggalan siya ng minerals, nadidisrupt din yung mineral balance ng katawan mo, which is harmful to our health. Kaya din, hindi rin maganda yung iodized salt if you want to prevent yung heart disease, yan. So, kung ano yung pwedeng salt na gamitin natin, meron naman, use natural and unprocessed salt. Yan, yung rock salt, kasi yan talaga yung sea salt, yan talaga yung unprocessed. Himalayan salt, yung pink salt, pwede rin yung kosher salt. Okay? Spices, ayan, tanggalin natin yung MSG, magic sarap, nor cubes, mga ginisa mix, and other artificial seasoning, not allowed. Okay? Kailangan nyo itong tanggalin. Sabi ko nga sa inyo, ito yung mga sumisira sa panlasa natin eh. Pero once na tinanggal mo to, sabi ko sa inyo, food will taste so much better. Yung meat, yung gulay, kasi walang pangdaya. Ito kasi mga pangdaya. Ngayon, nadidetect ko na ang tunay na kulay ng mga to eh. Kapag nilalagay sa pagkain, dati gustong-gusto ko nilalagay ng magic sarap. Kahit sa scrambled egg, naglalagay ako. Pero ngayon, nalalasahan ko na yung totoo nilang lasa, yung lasang chemicals. Kasi nga, na-detox na yung dila ko, nawala na. Dahil nawala yung mga harmful na substances, kitang-kita ko na ang totoo nilang kulay or totoo nilang lasa. So, ngayon, kapag may MSG yung pagkain, ayun, ayoko talaga. Di ba parang ang pampasarap tong mga to, pero pag na-detox na kayo, hindi nyo na magugustuhan yung lasa ng mga to. Lasang chemicals na talaga sila. So, use herbs as spices, yung mga thyme, rosemary, basil, oregano, etc. Dahil ito yung natural and high ang ORAC value ng mga to. So, very healthy if nilalagyan nyo ng ganyan yung pagkain nyo. Okay? So, now we go. This is the last part. Masyado na bang matagal? Nainip na? Okay? So, type nga kayo ng yes dyan kung agree or type agree kung gagawin nyo lahat yung mga yan. Naiiwasan nyo. Madali lang naman, di ba? Okay, so we move now to the Salveo Fast phases. So, ano yung mga phases na to? So, parang category lang ng gagawin. So, phase 1, ito, kung for health lang, parang hindi ka naman magpapapayat, wala kang fat storage, hindi ka pa naman super sick, pero gusto mong i-prevent yung disease, mag-carb cleanse ka. Or you can also use carb cleanse kung transitioning ka, ayaw mong biglain yung sarili mo sa fasting. Kay carb cleanse, wala kang fasting na gagawin, but you're going to select healthy food. You're going to eat real foods, tapos mag-Salveo kayong usual, 3 to 4 times a day, morning, 30 minutes before lunch, 30 minutes before dinner, before sleeping. Tapos hindi ka kakain ng fast food, junk food, processed or refined food, sweets, milk and sugary drinks, at saka mga bad carbs. No rice, no bread, no pasta. Okay, yan ang phase 1, carb cleanse. So, pwede yung transition phase.
So, phase 2 naman, ito na yung intermittent fasting or yung ating Salvio Fast 18-6. So, ito lang yung ginamit ko. Salvio Fast 18-6 kasi nga nagpapa-breastfeed ako. Actually, tinest ko lang kung pwede ako kaya hindi pa ako sure kung makakasali ako. Sabi ko, ay baka humina yung milk ko. Pero dahil nga during the 18-hour fasting, puro Salveo ako, ang good thing naman, hindi naman nag-decline yung aking milk supply. So, okay naman, kaya nagtuloy-tuloy ako. Ayan. So, kung may nagpapa-breastfeed na moms, di ba, usually hindi pwede mag-diet yung mga nagpapa-breastfeed na moms. So, Salvio Fast, pwede. Okay, so what to eat during the 6-hour feeding window? Same. Real food, fruits, vegetables, meat, fish, chicken, eggs, seafood, nuts. Plus mushroom. Yan, pwede yan. Salvio Fast, Salvio Juice, of course, yung inumin mo during the 18-hour fast. And then, avoid yung mga in-explain kong bawal. Lahat ng mga avoid doon, fast food, junk food, processed refined food, sweets, milk, and sugar drinks, bad carbs, pare-pareho lang. Okay? Sa lahat ng in-explain ko na bawal. Okay? So, that's the phase 2. So, dyan ako sa phase 2. Phase 3, meron pa kung gusto mong, as in talagang super mag-lose ng weight, you can go plant-based. Okay? So, same lang, except, tatanggalin mo lang yung meat. Concentrate ka lang sa fruits, vegetables, mushroom, nuts. Ayan. Parang season 1 tinry ko tong plant-based. Pero sabi ko nga, dahil medyo may mahilig tayo sa meat, so bumalik din ako dun sa 18-6 na phase 2. Okay. So, meron pa tayong phase 4. Ayan. So, sa phase 4, ang tawag natin sa phase 4 yung OMAD or 1 meal a day. Yan ang ibig sabihin ng OMAD. 23 hours fasting, 1 hour lang yung eating window mo. Ayun. So, yung mga nanalo sa challenge, nag-OMAD talaga sila agad. Kasi marami yung kailangan nilang i-lose na weight. So, the longer your fasting period, of course, mas marami talaga yung mababurn mo. So, if you are the type of person na nasa obese level na, I highly recommend that you go OMAD. 1 meal a day lang. Huwag kang mag-worry. Kasi sa dami ng fat storage mo, madami kang reserve na energy. So, hindi ka manghihina or magugutom, promise. Okay? So, OMAD, 1 meal a day, same lang naman yung mga pwedeng kainin at saka bawal, except that, isang beses ka lang kakain sa isang araw. Okay? So, yun yung OMAD. Actually, meron pang mas matinding klase ng fasting, yung every other day lang kumakain, pero hindi ko na nilagay dito. Yung OMAD will be enough na naman para normal pa rin ang buhay mo. Makakapag-work ka. Actually, you don't have to stop anything that you're doing. You can still go to work. You can still, pwede mo pang dagdagan ng workout to, although workout is optional. Kasi I've seen the participants na nag-OMAD, nag-workout pa rin sila. Normal, pumapasok sa trabaho, pero no change. Their energy, hindi nag-drop, lalo pang dumami yung energy nila. Because yun nga, during those times, they're drinking Salvio Bardigras. At the same time, ginagamit ng katawan yung fat storage as a source of energy. Okay? So, phase 5, yung 48-hour fasting, ito yung ginawa namin dun sa last 2 days. So, 59th and 60th day, yung 48-hour fasting. Ang mangyayari dito, 2 days kang di kakain, 48 hours kang hindi kakain. O yun. So, na-survive naman namin to, yung 48 hours. Although sa breastfeeding moms, hindi ko ina-advise to kasi nung second day na ng 48-hour fasting, medyo humina talaga yung milk ko nun. So, kahit uminom akong Salveo, sabi ko, hindi yata kakayanin. Pero nag-itlog lang ako nun. Yan, may kinain ako pero konti lang. Egg lang. So, yun. Nakuha ko naman yung supply ng nagka-supply ako ng milk, so tinuloy ko pa din. Ang kulit eh. Medyo natakot din ako nun, sabi ko baka pumayat si baby, madamay siya sa fasting ko. Pero yun, na-survive ko naman yung 48-hour fasting. And yun, same lang naman yung mga bawal. So 48 hours, nakaka-amaze. If you watch the video of Daniel, sabi niya, kaya ko pang ituloy. Nakaka-amaze yung energy. Parang hindi ako nagugutom. Kasi when you are in keto mode, hindi ka alipin ng gutom mo. Yes, you will feel a little bit of hunger, pero yung hunger na hindi ka kinokontrol. Kasi when you are in carb mode, alipin ka ng gutom mo. Na pag nagutom ka, nanginginig ka, kailangan mo kumain. Okay? That's carb mode. Pero alam mo, pag nag-switch ka na sa keto mode, nagugutom ka pero wala lang. Parang
gutom ako, oo, parang so what? Parang ganun. Ganun yung feeling, parang hindi mo kailangan kumain. Yun. So, yun yung kinaibahan. Kaya alam na alam mo sa katawan mo, pag, uy, bumalik ako sa carb mode kasi parang gusto kong kumain na nagugutom ako. Parang na-overpower ako ng gutom ko. Pero when you're in keto mode, ikaw ang boss. Ikaw ang masusunod. Hindi ka alipin sa gutom mo. Okay? Yun yung maganda. So, this is very, very doable. Especially, this is already our season 3. Yung trial and error phase na ginawa ko ng phase 1 and, ng season 1 and season 2, ginawa na namin. So, kaya nga mas confident ako ngayon na i-share sa inyo yung Salveo Fast. We finally opened it to online participants because I know this is very, very doable and it is very, very effective. Only the first 48 hours, yun lang yung hardest. Sa iba nga 24 hours lang eh. So, the first 48 hours will be the hardest, pero you have Salveo barley grass to help you transition. And then it will get easier and more enjoyable as you progress. Okay? So, kaya ba o kayang-kaya? Kayang-kaya yan, di ba? So, paano naman mag-join? Actually, wala naman talaga tayong registration fee. If you want to do Salveo Fast on your own, kung meron ka ng Salveo barley grass product dyan sa bahay mo, pwede mo na itong gawin. Pwede mo na siyang start. Pero if wala ka pang product, pwede ka mag-purchase sa nag-invite sa'yo or sa isang authorized distributor ng Salveo barley grass. You can purchase a Salveo barley jar. So, ang kinagandahan dito, yan, since baka meron kang doubt that we're just marketing the product, I'm going to give a 100% money-back guarantee. If ginawa mo lahat to and wala kang na-lose na weight, I'm giving this 100% guarantee because I know it's going to work. It's scientific-based. It has been proven and tested 2 seasons na nakaraan and we've seen the results, the amazing results. And I know na pag ginawa mo yung program na to, guaranteed, may resulta kang makukuha. Yan. So, sa mga medyo nagdadalawang isip pa, isipin na lang natin, di ba? Iba kasi talaga, ako, di ba, sabi ko nga, alam ko na yung mga concepts na to. Pero if you're doing it on your own, para kasing ang hirap disiplinahin ng sarili. Yun nga, may makita kang, bawa nasa party ka, may makita kang ganito, parang, ay, bukas na lang ako magda-diet. Ay, bukas na lang, bukas hanggang sa hindi mo na nami-meet yung mga goals mo, lalo ka pang tumataba. Mahirap siyang gawin mag-isa. So, the reason I created the Salveo Fast Challenge, kasi iba yung may kasama ka. Parang somehow, may guilty feeling ka kapag, ay, may nilabag akong rule, ganon. Kasi you know that you are part of this challenge, that there are also people na kasali. So, merong parang feeling mong nagmo-monitor sa'yo, ganyan. Kaya iba kapag may kasama ka. That's why we are encouraging you to join the batch, to officially register, para may parang nagmo-monitor sa'yo. So, siguro ang gagawin natin, maybe we can, you can send us your weight. Kasi kami weekly monitoring kami dito. Para talaga na napupush ka talaga. Para may konting pressure, di ba? Konting pressure is good. Para nape-pressure ka talaga to hit your weight goals. I'm sure excited na kayo mag-start. Pero bago kayo mag-start, don't forget to take your before photo. So, mas maganda pag nag-take ka ng before photo. Kasi maghahanap ka talaga. Kapag ako nga, inopen ko pa talaga yung yung online yung drive ko kasi hindi ko pino-post yung mga pictures ko nung mataba ako. So kinalkal ko pa sa baul. Kasi 'di ba pag mataba ka, ayaw mo nagpapa-picture. Pero believe me, pag pumayat ka, maghahanap ka ng before photo mo na mataba ka kasi gusto mo makita yung naging progress mo. So magpa-picture ka na, hindi mo naman kailangang i-post ngayon. Pag nalang pumayat ka, doon mo i-post. Okay? So thank you very much for joining this webinar and welcome sa mga participants, sa mga magpa-participate dito sa ating Salveo Fast 60-Day Challenge. So, thank you very much. Have a good night.